natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Santiago, Kapitulo 5. Tayo nasa closing part now ng book na ito. Dalawang verses na lamang po ang ating bibigyan ng paliwanag. Hanggang Wednesday po itong dalawang verse na ito. At bago tayo tuluyang magsara sa aklat na ito, nais ko pong uling bigyan natin ng review, no? Paliwain po natin yung ating mga napag-aralan. Para bago po natin iwan, malinaw sa atin para saan ba ang aklat ng Santiago. Karoon tayo ng bird's eye view of the book, its theme, its purpose, yung mga main content ng aklat para may idea tayo sa libro, no? May working knowledge of the book para kapag magbabasa tayo, madali natin maunawaan, o kung tayo may message, mag-preach tayo, and one of us who would want to share a portion of the book, magagawa ninyo na more accurately at with connection to the other parts of the book, na hindi tayo naliligaw o hindi nagiging irrelevant, no? So, i-review muna po natin. So, tayo ng mixing review. Si Joanna. Sino bang author nitong book na ito? Joanna. Yung Book of James, sino bang author nito? Si Eunice, sino ang author nito? Yung kapatid ni Jesus. Yan. Sino? Anong pangalan ng kapatid ni Jesus? James. The author of the book was James, the brother or the half-brother of the Lord. Si Joy Nick daw. Itong James na ito ba ay apostle o hindi? Apostle? Hindi apostle. Hindi siya apostle, no? Pero meron dalawang James na na kasama sa apostle ng Panginoon. Pat, kailangan mo ba yung dalawang apostle na James ang pangalan? Isa pa. Yun. So, napansin nyo, meron po tatlong James, ano? James, the brother of the Lord, who was not an apostle. Siya yung author nito. And then, James, the brother of John. Itong James and John, they were sons of Zebedee. And then, the other James was James, the son of Alphaeus. And itong James, the brother of the Lord, ano ba naging importanteng role dito sa Brother Mike Del Mundo? Ano ba naging importanteng role nitong si James, the brother of the Lord, sa church? Ano ba naging importanteng role niya? Meron ka ba natatandaan na naging kontribusyon o naging malaking bahagi nitong si James, the brother of the Lord? Sa first century church. Siya yung sumulat ng book. Hindi, sa church naman, sa church. Ano naging role niya sa church? Si Brother Mitchell. Brother Marco. Parang tulog yata kayo yung tinuturo ko, no? So, siya po isang prominent figure sa kauna-unahang iglesia. Kung bakit ang Panginoon na iwan yung mga alagad, sila yung nagpatuloy sa iglesia. And he became one of the prominent figure. Dahil leading man siya din eh. Pag nagsalita siya, marami nakikinig. Kahit ang mga apostles nakikinig. There was a certain controversy in Acts 15. Diba? Malala yung Acts 15. Ano yung controversy? Pero mga Jewish believers coming from Jerusalem Church, they went further to Antioch of Syria, doon sa simbahan ni Apostle Paul, kung saan kabilang si Apostle Paul. At nagturo sa church sa Syria na kailangan din silang ma-circumcise. Naguluhan ngayon yung mga alagad, si Apostle Paul, ganyan. Pero ba ganyan tinuro mga apostle? Alam ko, walang ganyan, sabi ni Apostle, ni Paul. Alamin namin yan. So, ginawa ng church sa Antioch,
nagpadala sa akin sila ng mga representative ng Antioch Church, papunta sa Mother Church. And the Mother Church, yung nasa Jerusalem. So, nakapag-usap sila sa mga alagad. Sabi ng mga alagad, wala kaming ganyan tinuturo na kailangan pa kayo ma-circumcise para ma-save. Ayun, nagbigay ng mga recommendations sa mga apostles, and then James also gave his own recommendation. Sabi niya, huwag na natin silang i-bother. Pagdating sa rin yung mga practice, pag Jewish practice yung circumcision eh. At wala rin kinalaman yan sa kaligtasan. Ang atin na lamang ibilin sa kanila is that what? They should abstain from idols, abstain from blood, and what else? Tatlo yun eh. Fornication. So yun lamang ang binilin ng mga alagad, ng mga sa mga taga-Syria. Specifically, na nagbigay ng recommendation niya ay si James. James, the brother of the Lord. Makita natin ano siya. He was influential dun sa First Church. Brother Ben, yung word of patience, may dalawang application to eh. Saan ina-apply itong patience? It's applied to what? Patience towards circumstances. Yan, trials or difficult circumstances. Yan, i-apply mo yan ng patience. Tapos yung isang application ng patience, saan ba? Towards people. Difficult people. Difficult people, mga mayroon i-handle ng tao, or sa mga persecutors. Difficult people. So both would require patience. Kailangan mapasensya ka sa mga nangyayari sa'yo at mapasensya ka rin sa mga tao na nakapaligid sa'yo. Either na nagbibigay sa ng irritations or nagpe-persecute sa'yo. No? So yun, dalawang application itong salitang patience. And in Greek, pero dalawang Greek words na ginamit yan eh. Kaya doon natin nalaman na magkaiba yung pinatutungkulan niya, no? Magkaiba ng pinatutungkulan. Dito sa patience, with regard to difficult circumstances, ang Greek word na ginamit? Upo, mundi. At dito naman sa patience, with regard to difficult people, is the macro. Macro means long. Haba. Tumeo is anger. Okay? Matagal kang magalit. Matagal lang tolerance mo sa anger. Hindi ka yung walang patience, agad-agad dyan. Problema pa ganyan eh. Short-tempered, madaling mag-flare up, ano? Pero yung macro tumeo, matagal lang. Kumbaga kumpara mo yung kahoy, saka metal. Ang metal, mabilis mag-catch up ng heat, di ba? Ilagay mo lang ng konti sa heat, agad ang heat sa kanya, magta-transfer agad. Pero sa kahoy, matagal lipat. O gano'n ang macro tumeo. Kaya kasi mag-Greek word ang ginamit. Kasi nga, magkaibang application. So, Sister Merly. Sino yung ina-address dito? Sino yung sinulatan dito niya? Sino yung sinusulatan dito niya ni James? Kanino niya in-address ang aklat niya? Be more specific. Sinong sinulatan niya? Basta ba siya sumulat kung kanino? So, sinusulatan na rito ay mga Jewish Christians. Mga Jew na due to persecution, nagsimangalat. Mga members ng church to eh. Mga members sa Jerusalem Church, but because of the imperial persecution, kung saan-saan napadpad. Paano sila in-address ni Brother Gilbert? Paano sila in-address ni Ano tawag sa kanila? So the 12 tribes. So the 12 tribes scattered abroad. He is not actually
is referring to all the Jewish people, but to Jewish Christians in particular, who are members of the church na na-scatter because of the persecution. So, yun ang address na sa kanila. Okay? And in this book, there are 5 benchmarks, kumbaga, tests, kung paano mo masusubukan na ang pananampalataya ng isang tao ay genuine, tunay. Kasi ang objective dito ni James Aklat, ma-pinpoint ng mga mananampalataya na kanyang sinusulatan, kung sila nga tunay ang kanilang pananampalataya o hindi. And he gave 5 tests. Meron 5 paraan kung paano yun matetest. Ano yun? 5, sabi ko, bigyan nyo nga ako ang tatang na sila. So, chapter 1. Paano mo matetest na tunay ka mananampalataya? Based on your response to what? Paano ka mag-react sa ganito? Doon malalaman kung tunay kang Kristiyano. Okay. Ano ba topic ng chapter 1? I brethren, count it all joy when you fall into. Yan. Paano ka mag-react sa trials and temptations? So yung reaction mo sa trials and temptations would tell, magsasabi o mag-imamanifest niyan kung Kristiyano ka o hindi. Kasi ang trials, pareho naman dumadating, di ba? Sa Kristiyano at hindi Kristiyano, right? Yun lang, magkaiba ang reception. Ang mga unbelievers, pag dumating sa kanila trials and temptations, paano ang reception nila sa trials and temptations? Ako, pinarusahan na ako ng Diyos. Wala nang solusyon dito, magpakamatay na kaya ako, binigyan ako ng alak, magpakalasing-lasing. Di ba? Pero sa mga Kristiyano, kapag response mo sa trials and temptations, natutuwa ka, because all things work together for good, that gives evidence na Kristiyano nga ako, ganito ako mag-react sa trials. Kaya sabi ni James, count it all joy when you fall into diverse temptations. It should be a cause of joy. Isang dahilan ng pag-reduce sa Kristiyano, na meron siya mga trials, dahil pag may trials, ang mga apostles nga, pag may trials, sabi nila, salamat at nakakabahagi kami sa sufferings ng Panginoon. Ang Panginoon nagsuffer, kami rin nagsasuffer dahil sa kanyang mga prinsipyo. Dahil sa kanyang salita, dahil sa kanyang aral, nagdusa siya. At kami, nagdudusa rin, kagaya niya. So, nagkaroon ako ng partisipasyon. So, hindi sila nagko-complain in their trials. Instead, sila po yung naninigayahan na nakakabahagi sila sa suffering sa Panginoon. So, yung reaction natin sa trials and temptations would tell us na Kristiyano na ako, pero ba't naman sa trials? Sa chapter 2, there was another test given, no? Para ma-prove na, ano yan? Ano yung isa pang test dyan? The response to people of different classes. Paano ka mag-treat ng kapwa mo? Paano treatment mo? Meron ka bang pagtatangi? Diba? Sabi ni James, kung meron dumating sa inyo na mag-aara ang pananamit, bibigyan niyo sa importansya. At meron dumating na nakapanamit ng ragtag, nakapanamit ng pangit, doon ka lang sa sulok. Nagiging tayo matapobre o mapagmata sa kapwa. Hindi ugaling Kristiyano yan. Diba? Hindi ugaling man ng palagaya niya. Panginoon niya, mas binigyan niya ng importansya mga kahabag-habag ang kalalagayan. Diba? At sabi ng Bible, God did not call the strong, God did not call the rich, but He called those who are considered not in this world, those who are nothing. Pinili niya mga yagit ng salimutan ito. And make them what? Rich in faith. So how you deal or treat people, pagka ba, ano mo lang, type mo lang, ganun pa lang, ano? O nakakapareho mo ng level, siya na yung magka-level kaya ayoko makipag baba ng level niya, mahina IQ, hindi kayo pagkain niya.
Ano tayong gano'n, ano? Salamat ka na mabuti na lang kung sinasabi kong maliit ang IQ hindi ako yun. Ako yung ginawang mataas ang IQ. Ayaw kong kausap niya kasi wala naman ng pasensya, hindi na kumintindi. So sana hindi ko tayo nagkakaroon ganyan mga feelings and attitudes towards our fellow. So yung response ko to people of varying classes would tell us if you are indeed a true Christian or not. Sa chapter 3, ano naman po ang pinangalandakan dito ni James? Yung correct. Use of speech, Your use of speech, your speech would betray you. What else? Your wisdom, the kind of wisdom that you have, na pinagmamalago mo. Yan. Napaka-delikado nitong speech, It has far-reaching effect. Talo pa niya ng physical na pananakit, Kasi ang physical injury, pag gumaling na, beklat lang naiiwan Pero yung injury na nakikreate ng speech, Ang bira, ilang generasyon na lumipas. Pag naalala mo, Meron pang epekto. Terrible, speech. Parang fire, inilintulad nga sa fire. Ang fire, ang hindi kaya tubukin ng apoy, hindi pa natatapos ang apoy. May usok pa rin yan. Yung usok, mag-create pa rin ng harm, di ba? Pero maraming tao kinamamatay sa apoy, hindi sunog Suffocation, di ba? Sakit ang mata mo, baga mo, yan. Yun po ang mga effect niyan. So, the speech, And then the wisdom. Yung wisdom mo ba from above? Kung from above yan, ikaw muna. May characteristics ang wisdom from above. It is peaceable, mapayapa, easily entreated, di ba? Madaling mapakiusapan. May good fruits yan. Magalit ang good fruits yan. Fruit of righteousness. Di ba? With humility. Yan ang mga characteristics ng heavenly wisdom. Without partiality, without hypocrisy, and then gentle and full of mercy. Yan ang characteristics ng true wisdom. Pero kung false wisdom yan, meron din characteristics ng false wisdom. Sabi niyan, it is earthly, it is sensual, and it is demonic. Kapag kaganyan yung wisdom ko sa iba ka dinadala Sa halip na humility, nagiging resulta niyan sa'yo, hindi pride. Kung kailan ka bumalik, saka ka lalo naging proud. O naging palalo. Tingnan mo na, ito klaseng wisdom niya. Kasi sabi ng Bible, ang godly wisdom, nagre-resulta ng humility sa tao Nagkuha ko sa'yo para lalo ka maging humble. Tingnan mo na, sasabihin mo, dahil mo palang hindi alam. Mentras dumadami ang alam mo, lalo mong nare-realize na parang hindi ko pala akong di alam. Hindi yung pag dumadami alam mo, wow, ang dami ko nang alam. Lalo kang nagbalaki, ang dami mo nang alam. Saka, naging cause para liitin mo yung iba. Yung kagaya ng babaglit lang naman. Kay Soriano, yung wisdom ni Soriano, hindi naman natin. Godly wisdom yan. That is, earthly. Oo, yabang ang dating. Ang gusto niya lang ipangalandakan ng tao is that he has a good memory. Marunong sila. Hindi siya marunong. Matalas ang memory niya. Kahit anong itanong mo, alam mo. Yan lang ang gusto niya ipangalandakan sa tao. Yun lang yun. Pero yung pinakamahalagang tanong, hindi niya masagot ng diretso. Ligtas ka na ba? Kaya nga pinagtsyagaan. Isa nangangaral, yan nga ang pangunahing mensahe mo, kaligtasan Tapos yung pang hindi mo alam, kakapanligaw ka lang ng tao. Lumalabas lang naman sa pinagagagawa sa television, pangalandakan sa mundo na magaling siya. Yun lang, he has a good memory, he's intelligent, marami siyang alam. Yun lang ang gusto niya paalam. Pero as far as ministering to the spiritual needs of the people, wala So yun ang nagiging resulta, bumas tao ng earthly wisdom, false wisdom. Dapat yan, sana, humility, God wisdom, humility. Demonic ba? Sabi, demonic, sensual, natural, and it is demonic. So, yeah, proof. Proof yan ng genuine faith. Your speech, the kind of wisdom that you have.
And then, in the 4th chapter, meron pang test of faith na binigay niya si James eh. Kung malaman ko kung ang faith ko nga ay genuine o hindi. Ano? At yan ay nakikita sa humility, submission to God's will. Sabi ng James 4, sabi niya, resist the devil and he will flee from you. God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Submit therefore yourselves under the hand of Almighty God. Di ba? Submit yourselves therefore under the hand of Almighty God. Dapat magre-resulta yan ng pagpapakumbaba sa Kristiyano at pagpapasakop sa kanyang kalooban. Alam niyo po, marami tayong mga self-wisdom mga pansariling mga karunungan. Kaya sabi ng Bible, do not trust in your own understanding. Bakit kasi? Minsan, may tiwala tayo sa karunungan natin Kaya pinapaalalahanan tayo, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto your own understanding. Kasi kung meron mga tendency na, parang mas maganda gawin kung ganito Parang mas maganda yata kung ganito ang gagawin. Ngayon, kung magko-compete yung wisdom mo at wisdom ng Panginoon, sino dapat sumurrender? Ang tao mo humility, hindi niya ipag-igigiit ang kanyang sariling wisdom. Ayan. Kung talagang, Kristiyano ka, tunay mananampalataya mo, yung wisdom ng Diyos, doon ka magpapasama. Yun ang susundin mo. Parang ang wisdom na alam ko it go against the wisdom of God. Ikaw na, ako dapat ang sumunod. Ako dapat ang sumunod. Hindi yung pag may nababasa ka, hindi. Ako naniniwala dyan. May mababasa kang verse, Parang nangyayata yan. Sa ganitong sitwasyon, hindi mo pwede yan. Parang naging critic. You become a critic of the Word of God. Ang tamang attitude pagdating sa Word of God, ito muna yung nasa sa isipan mong karunungan, parang iba yata rin sinasabi ng Bible, ito muna, ako dapat ang magbago, ako mag-adjust. Mali itong dala-dala kong wisdom ko. Kailangan, wisdom ng Panginoon na aking submission to God's will. Ako surrender. Ako dapat surrender sa kalooban ng Panginoon. And if you can do that, that is a mark of genuine salvation. Kung nagagawa po natin yan, tandayan na ating pananampalataya ay dalisay. Ang ating kaligtasan ay tunay. And then, in the 5th chapter, yung naman yung test of faith na binigay dyan, chapter 5. Your response to your attitude sa wealth, to riches, kayamanan. Anong attitude mo dyan? Does it become your goal in life? Or instrument to attain the greater goal, which is the will of God? Pero kung yan na yung ginugol talaga ng buhay natin, bagsak tayo sa standard. What is your view of money? Sama mo na dyan yung truthfulness. Bakit? Sabi ng James 5, verse 12, do not swear. Bakit kailangan mo mag-swear? Ang way of life sa Kristiyano is truthfulness. Kaya yung simpleng oo mo, simpleng hindi, pangahawakan na yan. Do not swear. Sabi yan, di ba? Do not swear, my brethren. Hindi mo na kailangan pang gawing kapani-paniwala yung sinasabi mo by means of sinusumpa ko sa ngalan ng puntod ng aking inang na mayapa. Ako'y nagsasabi ng totoo. Bakit pa? Kung sinabi mo lang ba, oo, di ba ba totoo? Hindi kailangan pang hilaman yung pangalan ng puntod mong namatay. Diba? So, ang way of life for a Christian is truthfulness. Ang totoo, oo, hindi. Hindi yung shady, pag oo alanganin pa lang, oo yun. Pero kang palusot. Oo nga yun, pero kung ganito nangyari, talaga po yun. Kaso lang. What else? Your response or attitude to riches. Sabi ni James, your money
was ruthlessly acquired. Yan. So another thing, yung temptation, paki-explain nga. Bakit dun sa chapter 1, count it all joy when you fall into diverse temptations? Pagdating ng verse 13, God is not the author of temptation. God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Hindi siya nag-create ng temptation, hindi siya nag-tempt ng sino man. Mantalang sa verse 2 and 3, katuwa niyo pag mayroong trials and temptation. Ano, contradiction? O paano yan? Anong relationship niyo? Bakit sa verses 2 and 3, kakatuwa natin dapat ang mga temptations? Pagdating ng verse 13, teka muna, hindi siya ang dahilan ng temptation. Hindi siya nagtatempt. Kasi po, magkaibang temptation na tinuturo dyan. Ang temptation na tinutukoy sa verses 2 and 3, yan po yung mga temptations na mga circumstances na nilalagay ng Diyos para yung ma-practice mo yung faith mo. Kasi ang faith natin, nag-i-increase yan, di ba? Tumataas habang nakikinig ka ng Word of God. May nababasa kang Bible, nakikinig ka ng preaching, meron kang verse na na-memorize, lumalakas ang pananampalataya. So kailangan, pa-testing yan. Kailangan ma-practice. May exercise. Kailangan ibigay siya. Kailangan subukan natin, i-test natin, may-apply. May-apply mo. Sabihin ng test of faith, hindi i-test para malaman. Hindi ganon. Sabihin ng test, yung masubukan. Paganahin natin. Bumili ka ng sasakyan, bago ka bumili, yung ginagawa. Test drive, di ba? It's a test drive. Hindi yung, ano to? Asang horsepower nito. Malakas to sa akyatan. Hindi ka bibitinin. Yung puro ganun lang. Di ba? Kailangan, subukan natin. Di ba? So, marami kasi nasabi na, ang galing ng Panginoon. Hindi niya tayo mababayaan. Sige, tingnan natin sa actual. Kung talagang pang hawakan mo yung mga nababasa mo. So, bibigyan ka ngayon ng mga mahihirap na sitwasyon. Diba? Walang pera, walang pang matrikula, walang pang bayad ng kuryente, mga ganyan. Kung meron may sakit, walang pang biling gamot. Ano? Saan ka tatakbo? Sa Diyos o sa Mumbai? Magbebenta ka ng kung ano. Diba? Kakapit ka lang ng pera mo, kakapit na lang ako sa patalim. Diba? So, itetest ang faith mo. Masusubukan ka. Yung type mo, ano kaya? Tuturo-turo lang tayo. Ang galing ng tayo din. Bubuksan ng dungawan ng langit. Babantayan ng Diyos ang aking pananalapi. God will rebuke the devourer. Ang ganda naman yan. Ngayon. Subukan. Yung anong sitwasyon ngayon na wala kang kapera-pera, tayo talang naiiwan, tapos wala kang makapanggasto, meron may sakit. Bili ko muna ito. O kung ipas muna ako ngayon. Siguro maunawaan ng Diyos, di ba? So, sabihin ng itetest, yung makapractice mo yung peto. Kumbaga, mag-reflex. I-reflex kung paano may papractice yung faith na yan. Kailangan matry yan, kailangan matry. Hindi lang yung meron kang theory, tapos hindi naman i-apply. So yun po tinutukoy ng verses 2 and 3 of James chapter 1. Pero yung temptation naman, sa James 1:13, ibang klaseng temptation yun eh. Yung parang sinisidyus ka na magkasala, yun ang tinutukoy ng verse 13 na God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Hindi siya panunukso para kapagkasalahin isang tao. So magkaibang temptation ang tinutukoy doon. So don't get confused, tungkol sa dalawang verse na yan. Okay? So, pagdating po ng chapter 5, there are 4 sins na nakomit itong rich, itong wicked rich. That the Lord, yung kanyang judgment of the Lord, ay nakahamba sa kanya. There are 4 sins that invite God's judgment by this wicked rich. Ano yung 4 na kasalanan in particular?
Wicked Rich sa chapter 5. Yung kanyang wealth was what? It was uselessly hoarded. Yan. So, sa chapter 5, yung wicked rich, meron pong apat na kasalanan siya na nag-i-invite ng galit ng Panginoon. Anong kasalanan niya? Yung kanyang wealth was uselessly hoarded. Ano yung hoarded? Hindi man lang sinyer. Sinarili lang, ano? Hoarding. From the word hoard. Hoard. Diba? Kapag mahina ang ekonomiya, maraming mga tao sinasamantala yan. Alam nilang, nakukuha nila yung pattern na para bang hihina ang supply. Lahat ng available, i-hoard mo nila kasi pag kukunti ng supply, lalaki ang demand, di ba? Lalaki ang demand. Pag malaki ang demand ng tao, mapipilitan kahit mahal, mapapabili. So, chance nila yun para kumita na malaki. Yan ang hoarding. Binubura ng mga tao yung mga hoarders, ano? So, ito mga wicked rich, yan ang isang particular na kasalanan nila, no? Ang kanilang wealth, in-hoard nila ng in-hoard, hindi nila isinyer. Hindi nila ibinahagi sa iba, kahit na magkasira-sira na. Kaya ang message sa atin dyan, kung meron tayong mga hindi na papakinabangan, hindi na nagamit, at papakinabangan pa ng iba, dispose tayo. Kung hindi naman kasama, nagkasira-sira, talagang, tingnan mo na, magagamit pa ng apo ko. Magagamit pa ng apo ko. Pera din ang ginamit ko dito, talaga naman talo-talo pa, ganun sinilip ko wala na pala, no? Ginat-ngat na ng daga, ginat-ngat na ng apis, ginat-ngat na ng... Saka kahit na dumating yung panahon wala na sa uso. Pasusuotin mo pa anak mo ng ganyan? Panahon pa nila Helen Gamboa, mga pananamit. Ay magsusuot ko. Pansut? Pero pa ba nagpapansut niya? Narinig kayo, may pansut. Belboto. Diba? Pero pa ba nagbe-belboto sa bagay? Umiikot naman ang moda ngayon Bumabalik sa... Kaso lang, paano pag hindi pa dumating yung ikot? Hintay mo na another 10 years na dumating yung mauuso. Mahirap, ano? So, hinord mo ng hinord. Hanggang sa bahay mo, mapuno na ng tambak. Alam niyo ba yung kwento ng dalawang magkapatid? Na mga anak sila ng doktor, mayayaman sila. True story po ito, no? Mayayaman sila. Nung mamatay yung tatay nilang doktor, although na pagtapos sila yung mga highly educated sila magkapatid. Pero parehong hindi na nagkasawa. Ang laki-laki ng estate nila, ng lupain nila, ng property nila, napakalawak. Laki-laki ng bahay, mansyon. Pagkamatay ng tatay nila, yung ginawa nila, tatay nila, kapag ugali, open siya sa mga tao. Pero sila kabaliktaran, ang ginawa, yung mga bintana, pinakuha ng mga plywood, nilagyan ng rehas. Yung kanilang mga bako, nilagyan ng barbed wire. Tapos, hindi na sila nagpakita sa tao. Ngayon, lahat ng mga gamit nila, pag may dumarating, talagang tambak na ng tambak. Hindi sila nang ilo-ilo sa mga tao. Marami silang pera. Hindi sila naghanap buhay. Kumbaga, yung perang ipon ng tatay nila, yun ang ginastos sila sa tumanda silang dalawa. Hanggang sa yung kapatid niya, nabulag na. Nabulag, hindi rin niya napagamot. So, tuwing may magazine na bago, darating ang mga magazine, hahagi sa bahay nila, iniipon niya kasi baka bumalik ng kapatid ko. Baka bumalik, makakatch siya sa pagbabasa pagka nakakita na yung kanyang paningin. Bumalik ang paningin. Iniipon niya yung magazine. Hanggang sa naging tonelada na yung dami, tonelada na. Ngayon, naggawa sila ng mga booby trap, kasi mayaman sila, booby trap, para pag may pumasok, katrap o madaganan, yung mga magsasamantala. Ang nangyari, yung kapatid niya, doon na-trap. Hindi na rin yung nailibig, tonelada ang bigat, tonelada. At handaan na sila nun. Ngayon, meron nag-tip, kapitbahay, sabi niya, sa police, 911 na. Meron po kami kapitbahay na tingin namin, may patay na rito kasi nangangamoy na. Ang mga polis, hindi alam ang gagawin paano makapasok. Ang basura hanggang bintana, hanggang taas. Ang ginawa nila, umakyat sila sa pinakamataas na floor, pababa. Pero hindi sila makababasag dahil kasi bawat
bawat akit at bababa nila, kailangan nilang alisin ng basura. Ang dami, mga lumang gamit, mga lumang kasangkapan, talagang tambak, mga lumang higaan. Halos pa puno na yung bahay. Alam niyo po na ba-clearing, abot ng 40 tons. 40 tons of debris. Hindi na yung mga gamit, debris na yung mga basura. Mga lumang dyaryo, mga lumang magazine. Yung kapatid niya namatay, sabi nakailalim na na-trap, na booby-trap, kadaganan ng tonelada ng kasangkapan. Napakayaman nila pero gano'n ang naging miserable ang naging buhay nila. Hindi sila nakilabilo, ayun. Naging miserable ang buhay nila. Kaya na mangyayari sa mga hindi marunong mag-share ng kanilang blessing, di ba? Uselessly hoarded. In-hoard nila na wala naman makinabang. Hindi nga nila na-enjoy. Hindi kapatid niya, hindi niya na-hospital. So yun, uselessly hoarded. Ano pa? Unjustly gained. Bakit? Sa chapter 5, the hire of your laborers, you have delayed, not only delayed, hindi nyo binigay o kinat nyo pa, ginawasan pa ninyo. Behold, the hire of the laborers have ripped down your fields, which is of you, kept back by fraud. Marami sa atin, nagsasabi na, nakakausan kayo ng SS. Pag kailangan na ninyo yung pakinabang ng SS, wala na. Dalang boss nyo pala, hindi pala nag-remit. Diba? Kinakat kayo, binabawasan kayo ng mga contribution. Pero hindi naman nila nire-remit. Yan ang sinasabi dito na kept back by fraud. Riot, the cries of them which have ripped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. What else? It was unjustly gained and then self-indulgently spent and ruthlessly acquired. Kumantong sila sa punto na nagpapakulong na sila at hindi na nagpapakulong, nagpapapatay na. You have condemned and killed the just, and he doth not resist you. You have lived in pleasure, so self-indulgently spent. And then sa chapter 5, verse 12, above all things, my brethren, swear not. Bakit? Hindi na dapat nagsiswear ang Kristiyano kasi nga, ang way of life ng Kristiyano ay truthfulness. Hindi na kailangan sumumpapa sa ngalan ng tugtog, sa ngalan ng langit. Nagsasabi ako na ito dahil ang simpleng oath, hindi na isang tunay na pananampalataya ay dapat mapanghahawakan na. And then finally, review pa rin po ito, the power of prayer. Ito po yung mga huling na take up natin, mga last passages na ito, 13 to 18. The power of prayer. So prayer, meron pong merong relationship sa apat na bagay. Comfort, restoration, fellowship. Kung mga nakaka-attend sa inyo ng prayer meeting, ay masusundan nyo. Continuous po ito series ng ating pinag-aaralan. So, in the previous meetings that we had, sinabi po natin na prayer ay meron pong malaking effect pag kailangan natin ng comfort. So, anong sinasabi ni James kung sa mga nagsasuffer is any among you afflicted? So, yung word na any, actually there are three classes of people that are being addressed with the word na any. Una yung verse 13, and then verse 14, and then the other one is verse 19. Tatlong any yan eh. Una, first application ng any ay doon sa mga nagsasuffer. Is any of you afflicted or suffering? Anong antidote? Prayer. Pray. Nagsasuffer kayo, you need to pray. Bakit? Sa prayer, you get what? You get comfort. Yan tayo comfort. And then sa verse 14, is any of you sick? The word na sick dyan means defeated. Hindi physically sick. Hindi po yan tinutuko dyan na may sakit ka, patawag ng pastor, pag-pepre ka, gagaling ka. Hindi po yun. Ibig sabihin nun, yung may sakit ka na naka-bedridden ka at papahiran ka ng langis. Ako, wala nang papayag sa atin na papahiran ng langis ng yun ngayon. Pahayag ko ba kayo? Kating ko siguro, pwede.
O efficacent oil. Pero hindi po yan literal na oil. Hindi rin po yan literal na sakit ang tinutukoy. That is spiritual sickness. Kasi po, ang term na sick, astheneo, may be used to signify physical illness or spiritual sickness. Pero yung, the whole theme of the book is about spiritual weakness. Kaya na, kasi ang book tema is about suffering, about trials, persecution. So, merong spiritual effect yan sa mga nagsasuffer niyan. So, ang antidote sa suffering is what? Pray. Because in prayer, they get comfort. And then, ito namang another any, sa verse 14, is any sick or defeated. Anong kailangan niya? The prayer of the elders. At tatakbuhan niya ng tulong ay mga elders. Dahil sa prayer ng elders, they get what? They get restoration. Ito naman, restoration. Doon sa mga nagsasuffer, sa kanilang mga trials, nagdurusa, bigat na, para sila ma-comfort, they need to pray. Ang antidote is prayer for comfort. Pero doon sa mga natalo na talaga, kahit panalangin, alam nila mag-pray, pero kahit sa panalangin, wala na rin silang sigla sa panalangin. Hindi na rin effectual ang kanilang prayer, hindi na rin sila makapanalangin effective. Dahil kahit sila parang wala na rin ganang manalangin, maabot sa ganyan minsan, parang sa prayer, wala ka na rin gana. Kailangan mo na mag-pray para sa iyo. And that's where you need your elders. That's where you need your pastor. At sa kanya ka huhugot ng lakas. At ang effect niyan is what? Restoration. Mare-restore ka. The spiritual wholeness. From your sickness, you will become whole. Or spiritual wholeness. And then, ang prayer, meron din po ang kinalaman ng fellowship sa prayer, no? Malaking kinalaman ng fellowship sa prayer. Why? Kasi po, when you fellowship with fellow Christians, they will get to know your condition, your situation, and then they will pray for you. Kasi nga, ang cause and result of sin is what? Defeat. Or ang nagkakos sa defeat is what? Sin. Okay? Kaya sabi ng Bible, sa passage ito, confess your faults one to another. So, kailan nangyayari yun? Kapag ka nagkakaroon kayo na fellowship. When you fellowship with one another, doon ka nakakapag-share ng mga predicament mo eh. Kapatid, ganito kalagayan mo kasi pray mo nga ako. Yung book term dyan na confess, sa verse 16, din yung 16, confess. Hindi po yan tinutuko yung, brad, atraso ako sa'yo, o sister, atraso ako sa'yo, o confess ko. Hindi yan tinutuko yan. Hindi yan. Although, dapat ginagawa yan, no? Sabi ng Bible, if you realize that somebody has something against you, and first, you leave your offering before you proceed with your sacrifice. Iwan mo muna yung iaalin mo sa Panginoon. First, be reconciled. Diba? Dahil hindi ka makakapag-servisyo ng maayos sa Panginoon na alam mong merong masama ang loob sa'yo, galit sa'yo. Kaya sabi ng Bible, first be reconciled with your brother and sister. And after that, proceed with your service to God. So, dapat ginagawa talaga yan. Confessing faults, ano? Pero yung pong, sa verse 16 in particular, hindi ko yan tinutukoy yan. Na may atraso ko sa'yo, magkasala ko, forgive me. Hindi yun eh. Ang tinutukoy niya na confess faults one to another, yung mga secret sins natin, mga private. Kasi nga po, ang sin, may tendency yan na gusto maging sekreto lang. Ang gusto niya maging sekreto, sabi naman ng ilan, ako baka chichismis. Baka chichismis naman ang kapatid ko. Ito, pakatindi naman klaseng Kristiyani, kaya nga sinirse, patulungan kayo panalangin. Ginawa ichinismis ka pa ano klaseng Kristiyani yan. Kaya nga, kinoconfess sa'yo na ganito ang aking kahinaan, ganito ang aking mga pinagagagawa sa buhay ko. Kasi nga, napaka-delikado ng kasalanan. Sin is terrible. Sin is a very dangerous thing, lalo pa kung nagsosolo ka. If you are alone, and you have private sins, and you are alone. Kasi gusto ng kasalanan, talagang sikreto mo lang yan. Gusto niya maging private lang yan.
Ngayon, ang nagiging epekto kapag ka nisasabi mo sa iba yan, kakaroon ka ng victory sa kasalanan. Bakit? Meron kang kasamang magpe-pray. Meron kang kasamang mananalangin o kung minsan magpapalaala o magbabantay sa iyo. And you have somebody to call down the power of God to give you victory. Meron kang kasamang, di ba sabi ng Bible? Prayer has what? Prayer has power. May power yan eh. At yung power, yan ang kailangan natin for victory. Yan ang kailangan natin for victory. You need power. So kung nagsosolo ka lang nananalangin, minsan niya, parang mawalang ganang manalangin. Eh kung meron kang kasamang malakas na mananalangin para sa iyo, di ba? You are calling on the power of God. Parang magiging channel lang sa'yo, channel ng power ng Panginoon to give you victory. Kaya importante yung ano po, fellowship. Sa prayer, may relevant siya sa prayer. Kasi in your fellowship with fellow Christians, doon kayo nagkakahingahan. Kaya pala, kapatid, meron akong particular, ikaw kumpisal ako sa'yo. Sa ganitong bagay, hindi ko pa ito may suko-suko eh. Pwede bang tulungan mo kung manalangin? Ako, meron pastor na kaibigan na ganyan eh. Marami ko natawag eh. Aminin ako sa'yo. Aminin ako sa'yo. So, may minsan ng panalangin, hindi ka manalangin. Buti nga, inaamin niya eh. Ang mga pastor, hindi naman superhuman yan, di ba? Mayroon bang super spiritual strength ng mga pastor? Wala naman. Kagaya rin natin, kaya nga si Elijah, di ba? Sinabi dyan, Elijah is a person who is of like fashion as you are. He got hungry. He felt afraid and defeated, di ba? He get depressed, si Elijah. But, nung nanalangin siya, grabe mga bagay naging resulta. Pero wala siyang pagkakaiba sa atin. Kaya nga, binigyan ng example dito sa Elijah who is of like passion like as you are. Verse 17. Elias was a man subject to like passions as we are. Bakit ano ba nangyari kay Elijah? Natakot din, tumakbo rin. Nagutom din. Na-discouraged din. Sabi niya, sana mamatay na lang ako. He also got discouraged. Hiniling niya na sana, mamatay na lang siya. But when he prayed, yung mananalangin, ano nangyari? He was able to create the rain, or he could create famine, or could end the famine. Diba? Yan ang power of prayer. So, in-encourage na dito naman, pray. Prayer has power. So, kung gusto po natin ng power, ito kailangan prayer. Kung gusto natin maging victorious sa prayer, you need to fellowship with fellow Christians dahil doon mo may hingay. Yun ang tinutukoy dito naman po. Confess your faults one to another. Kapatid, meron akong kahinaan on this particular area. Could you please help me in your personal prayers? Sama mo naman ako sa prayer. Pagdating sa ganitong bagay, bagsak ako. Diba yun ang pinatutunayan ng Hebrews 12:1? Wherefore, we are compassed about with so great a cloud of witnesses. Let us lay aside every weight, and the sin which doth easily beset us. Meron po tayong mga sins na easily beset us. Merong particular sin na pagdating sa ganong klaseng kasalanan, doon ka parating bagsak, doon ka parating nag-fail. Meron tayo din, meron mga sa atin na pagdating sa temper, kaya-kaya nila yung temper nila. Pero pagdating naman sa particular area, doon naman ang kahinaan nila. Yung bawa lang. There is a particular area in your life na sa ganong aspeto, talagang kalimitan doon ka nag-fail. Yan ang mga sin which that easily beset us. So pag may-confess mo yan, kaya napaka-importante naman nag-a-attend tayo parati. At ngayon, kapag ka nag-a-attend na tayo sa mga gawain, make the most of the occasion. Make the most of it. Hindi yung pagdating natin dito, bulong ka pagkatapos, hindi ka man lang makipag-usap. Hindi ka man lang makipag-hi, hello sa kamusta na, kamusta pa lang mga boy-boy natin. Ang nakaraan sa linggo, baka naman 1 year ka na rito wala pa nakipagkilala sa'yo, wala ka pang kakilala. Pero tayo mga bagong members, minsan, tatanong, kakilala ka na.
Tama. Sabi ko tuloy sa isang kapatid pagka ganun, ikaw na lang makipagkilala. So, di ba, ako nga pala siya, no? Bagong member nyo, 1 year na ako dito, ang pangalan ko ito, ikaw na pangalan mo, ilang taon ka na? Walang gusto makipagkilala sa'yo. Di ba? So, naririto na rin lang po tayo, make the most of the gathering, make the most of out of our service. Hindi lang yung nare-reply, then after the service, just go out. Kasi, malaki po ang nagagawa niyan. Maganda ho, marami po na itutulong yan. Sabi ng Bible, the people who sought the Lord speak often one to another. Yan ang naging resulta ng spiritual growth sa mga Christians. They speak often one to another. Pero kapag ka nag-iiwasan na, yun na yung kabaligtaran mo. Mukhang kabaligtaran yung nangyayari. But when there is spiritual growth na nangyayari sa church or among the believers, they speak often one to another. So, kapag kayo parang nag-iiwasan na, naglalayuan na, yun kailangan mabago. Again, it will require prayer. Sabi niya isang kapatid, siguro kailangan na natin ng revival. Alin, yung dalawang gabi na nag-preach tungkol sa revival. Ito, di ba kukuha sa ganun. Kaya di ba yung mag-preach ka lang ng dalawang preaching, makukuha mo na revival. Karaniwan ka, after the revival, bagsak na naman attendance Maganda na nangyayari sa mga churches. Bagsak ang attendance, kailangan ng revival. Mag-antay ng revival meeting. After the revival meeting, lalo bumagsak ang attendance, lalo kasira-sira. Kasi yung mga kapatid, sekreto ng revival, walang ibang sekreto ng revival kundi nasa repentance. Kahit anong kakapanawagan natin ng revival, hanggang wala nagre-repent, wala. Hindi nakuha yung revival. Kailangan paraan para magkaroon ng revival. Hindi yan ini-schedule. I-schedule mo revival para sa schedule of revival, magre-revival ka. Hindi mo nakuha talaga. Ang revival, araw-araw po yan na experience. Kung gusto mo maka-experience ng revival, kailangan na repentance. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray. Walang repentance. Anong kapapanawagan sa revival? Mayayari dyan. So, confess your faults one to another and pray one for another that she may be healed. So, yun po yung tatlong any. First, any who are suffering. Any sa verse 14 na natalo na, defeated na. And then, the other any, dito po sa verse 19. Yan po. Meron naman pong ibang application yan. Ang word na any sa verse 19. Brethren, if any of you do err, yung word na any dito is, the word any here in verse 19 refers to the unsaved members. Yan po isang napakalungkot na katotohanan na sa bawat iglesia ay hindi ko nawawalan ng mga membrong unsaved. Yan ho ang tinatakal naman dyan sa verse 19. Brethren, if any of you do err, yung pong any yan, any of you, they are the unsaved believers. Unsaved members. Na ang pinananawagan dito ni James ay yung mga kapatiran, the brethren. So yung word the brethren, meron pong tatlong application yan Napaka-general yung salitang brethren Brethren, dahil si James, meron siyang racial, kumbaga, by race, brethren yung mga Jew di ba? Kapatid niya yan So, brethren dahil sa race. Meron namang brethren dahil kasama sa church. So, by race, hindi matawag ng brethren. Pero meron po mga brethren, mga kapatid na tinutukoy talaga ay mga genuine Christians. So yung ginamit dyan na
My brethren, sa verse 19, ito na yung tinutukoy dyan. Kasi all throughout the epistle, yung paggamit ng brethren, napaka-general eh. Napaka-general. Pwede nga tukuyin dyan, yung kanyang mga kalahi, na Jewish Christian na brethren, dahil kalahi niya. At the same time, he might use the word brethren to refer to the church na binubuo ng unsaved members at mga saved members. Pero nung binabanggit niya yung verse 19, yung brethren sa verse 19, ang pinananawagan na niya dyan ay mga tunay na mananampalataya na member. Kasi meron mga member na hindi talaga mananampalataya. Ang sinasabi niya sa mga miyembrong mananampalataya, ipuruso ninyo ang mga kasama sa church na unsaved. Ipuruso ninyo. Minister to them. So this time, ang call ni James, hindi na evangelization of the outside world, hindi na evangelization of the non-members. Ang panawagan dito ni James ay evangelization of the unsaved members. At then in verse 19, brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him, let him know that he which converted the sinner, kasi yung member, unsaved, sinner pa rin yan eh. Sinner pa rin yan. Wala nagbago dyan. From the error of his way, shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins. Alala ko yung isang simbahan na yung pastor. Ang mensahe niya sa services, linggo-linggo, parating salvation. Kaya kapag magsa-service na, yung mga member mismo, nag-usap-usap, naku, alam ko na yung topic ng pastor. Sigurado, tungkol na naman sa salvation niya. Tama nga. Pagdating ng linggo, salvation na naman. Kaya isang miyembro, hindi na nakatiis. Sabi niya, pastor, ang dami-dami naman topic sa Bible lang. Bakit? Hindi na kayo nakalis sa salvation? Ang topic nyo na lang parati sa message ninyo sa church, parating salvation. Ang sagot ng pastor, kasi alam niyo, kahit mga miyembro, kahit mga miyembro na lahat na nararito, marami pa rin unsaved kahit sa mga members. So, yan kanyang sagot. Pero, hindi ko rin ma-justify na. Hindi pa rin para sa akin, hindi pa rin justifiable. Kahit na maraming mga unsaved sa numbers, hindi ka na mag-iba ng topic dahil marami naman talagang pwedeng topic sa Bible. Nalala ko yung kasi mga pastor minsan, meron mga pet doctrine eh. Mga favorite na doctrine sila, mga pet doctrine. Yung iba tungkol sa second coming. Yung iba, pet doctrine tungkol sa kasalanan. Yung iba, tungkol sa virgin. Siya naman, pet doctrine niya, baptism. Puro baptism ang kanyang message. Puro baptism. Ngayon, meron nag-invite sa kanya ng mag-mensahe. Binigyan na siya ng topic na hindi mauwi sa baptism. Kailangan, ang topic niya, malalayo sa baptism. Aba, nahilusot pa rin yung baptism. Binigyan siya ng verse na passage na tungkol sa wilderness. Ano may sisingit ang baptism sa wilderness? Di ba, wilderness ng kasalanan, di ba? Hindi, iba ang treatment niya sa passage. Alam niyo, pag daan nila ng wilderness, naghawan sila ng path. Gumawa sila ng path sa ilang para hanapin ang ilog at doon sila magbabaptize. Nailog pa rin niya sa baptism. So, sana hindi ho tayo ganun sa pag-ano ng Bible. Meron lang tayong pet doctrine. Parang yun lang yun. Gusto natin ituro. Sabi ng Bible, teach the whole counsel of God. Okay? Sabi tumayo, sabi po sa akin ng marami. Kakilang Ama, salamat po sa mga palaala ng salita. Tawad po Ama sa aming mga pagkulang. Pasalamat ka rin naman. Panalangin na rin naman yung haba sa bawat isa sa amin na sunod Ama sa inyong kalooban, sa inyong mga expect. Yan na naman ang lakas bawat sa amin sa inyong mga kahinaan. Panalangin namin naman patuloy na isalo Ama ng Espiritu. Ang pamanahan kami Ama sa aming gawain. Nawa patuloy na kayo po ang mahayag sa aming kalagitnaan at ang mga katotohanan. Nawa mga katotohanan ng aming papapakinggan ay magpatibay sa aming pananampalataya at magtuwid sa aming mga pamumuhay. Ito po ang mayang dalangin sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen.